pinag-iban na muna ng Senate Impeachment Court ang pagsasabina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sa Lunes na lang daw ito pag-uusapan para mapag-aralan ng senator judges. Pero bago yan, nagsagutan muna ang defense at prosecution team kung bakit dapat at hindi dapat isapubliko ang mga naturang records. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mayan Los Baños. Mayan, ano-ano ang mga ipinuntok ng magkabilang panig? Ito ang tanong dito is tama ba na pating bank records ni Mans Carpio bilang isang pribadong tao ay makalkal? At tama ba na gamitin or kalkalin yung mga bank transactions ni Inday Sara nung vice mayor pa siya? It goes down to hanggang 2007 eh. Hanggang 2007. So tama ba yun? Kasi impeachment ito. O syempre, kung impeachment yan, dapat yung duration na siya ay isang impeachment official, dapat yun lang yung pinag-aaralan natin. Let's say for example, ang salin ni Inday Sara noong 2022 ay 10 million. Tapos noong 2025 naging 3 billion na. Yun. Nakakagulat yun. May something. Malaki yun. Dapat imbestigahan yun. Kasi from 10 million to katulad ni Romualdez. Si Romualdez noong 2022, 500 million. Ngayon, 3.5 billion na yung worth niya. Yun. Yun ang dapat iniimbestigahan natin. Si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos, asawa man niya yan. Ni Bongbong. Pero si Bongbong Marcos, yung net worth niya, noong 2022 versus ngayon, tinan nyo kung gaano nakarami yung naidagdag. Yun ang kakabakaba. Pero, itong si Inday Sara, imagine, from 2007 hanggang 2024 yata, 80 million. Tangina niyan. 88 million sana yan kung nagbayad si Luis Ron ng utang niya. Kaya lang di nagbayad ng utang na 8 million to si Luis Ron, kapal ng mukha. Estapadora ang punyeta. Oo, 88 million sana yan. Di sana mas malaki ang mas malaki ang problema ni Inday. Ang dami nun. So sa loob ng ilang taon, 14 years, ganun lang kalaki yung may mga negosyo man yan, abogado man yan, mayaman din man yung asawa niya. Putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, pinag-uusapan nga natin dito, 1 billion isang araw eh. Sa flood control na pagnanakaw eh. Tapos ito, ilang years? 17 years? 14 years or more? Putang inang yan. Ilang dekada? 3 dekada? Ganun lang kaliit. Putang inang yan. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung salin niya noong 2022 at ngayon 2026, ganun. Significant ba yung pagtaas? Sabi ko nga sa inyo, tanginin yan. Baka nga pag tinignan mo yung bangko ni Abante, mas marami pang pera kay Inday Sara yan eh. Yung bangko ni Chua, baka mas marami pang laman kay Inday Sara. Yung bangko ni Luis Ro, baka sa dami ng inistapan yan. Baka mas marami pang pera yan kay Inday Sara eh. Alam nyo ba, nung huling nakausap namin si Inday Sara, sinabi nga niya na, Ma'am, sabi nga namin, Ma'am, kamusta naman po in terms of finances? Diyan ayun na nga problema ko eh. Sabi niya, alam niyo, ilang taon ko nang binabayaran yung mga abogado ko 3 years na. 3 years na kami nagpe-prepare dito. Imaginein mo, 3 years na silang binabayaran ko. Wala na talaga akong pera. Sinabi ko talaga sa kanila wala na akong pera. Stick na lang tayo dito sa budget na to Sinabi naman daw ng mga abogado, huwag kayo mag-alala, Ma'am. Huwag kayo mag-alala, Ma'am. Sisingilin natin to sa kanila. Walang pera na si Inday Sara. Tinanong ko nga rin si Madam Inday doon sa pag nagbabayad, kung sino nagbabayad nung abogado ni Pangulong Duterte sa dahig hindi din daw siya hindi din daw siya kasi sabi niya, actually Boss Dada, hindi ko tinatanong kasi pag tinanong ko yun baka pagbayarin ako putya yan, si Hanilit ang namomroblema ng pambayad sa mga abogado ni Pangulong Duterte doon. Sinasabi ni Inday Sara na talagang wala at gipit na nga siya dahil ilang taon niya nang binabayaran itong mga abogado na to, ilan to, ang gagaling na itong mga to, alam nga naman libre yan. Talagang hindi mo talaga pwedeng pagbintangan ng mga Duterte na sila ay kawatan kasi nga magandang Davao magandang Davao, definitely mas magandang Davao sa kahit na anong syudad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaaring mas mayaman ang Makati, mas mayaman ang Marikina, Quezon City. Pero in terms of yung ganda, wag mo i-compare sa Makati and BGC. Iba talaga yan. Sila lang ang meron yan sa buong Pilipinas. Pero kung ikukumpara mo sa ibang mga syudad, yung Davao City, malayong-malayo na sila from yung dating Davao City, malayong-malayo na. Sobrang ganda na ng Davao City at sobrang safe. Di ba? Ang dami nga nag-i-invest doon dahil safe. So meron bang ganung kawatan? Meron bang kurakot na na tao na mapapaganda niya? Tingnan mo lugar ni Martin Romualdez, putang ina niya, kalsada lang ang maayos diyan. Ngayon na nga lang umayos kalsada diyan. Pumunta ka sa lugar ni Bongbong Marcos, putang ina niya, ng papangit ng mga tao diyan. Tingnan mo, ikukumpara mo yung lugar ni Bongbong Marcos sa lugar ni Pangulong Duterte. Ilocos Sur at Ilocos Norte, pagsamahin mo na, ikumpara mo sa Davao City. Putang layo.
Ang layo, talaga ang layo. Pag nasa Davao ka, para ka nang nasa Metro Manila. Pag nandun ka sa Ilocos, putang ina yan, amoy amoy bawang. Kaya ako, Ilocano ako, Tagaron ako. Pero sinasabi ko, alam ko, na talagang hanggang ngayon, putang ina, balon pa rin ang tubig ng mga tao diyan. Oo, kailangan pa nila ng poso jetmatic para lang makuha nila yung tubig, mainom nila. Ganun kahina yung diyan, yung dalawa na naging presidente diyan, Bongbong at saka si Marcos Sr. Pero kita mo, hindi pa rin nila napapaganda Ilocos. Mga ulul kayo. So malabo yan. Cheryl, sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Hindi, sinasabi ko lang na hindi dapat na maging open sa publiko yung mga bank accounts. Kasi kapag pumayag ka rito, papayag ka na sa lahat. Ngayon, wala nang magbabangko. Babagsak ang ekonomiya natin. Bakit pa ako magbabangko? Putang ina, mabubuksan mo lang yung bangko ko anytime. Wag na. Tago ko na lang sa ilalim ng unan. Di ba? Pagka ganun, wala nang magbabangko dahil wala nang privacy yung mga nagbabangko, wala na. Lalong maghihirap ang bayang Pilipinas. nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang puntos hinggil sa hinihiling ng prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Jokno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Poa. Binigyang diin ni Attorney Jokno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng sapina ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Partikular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Jokno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni na Presiding Officer Jesus Codero at Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan. Ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Larawan bilang isang lingkod bayan, gago. Kita mo nga. Chel joke na mahiya ka sa balat mo. Putang ina ka, kupal ka talaga. Hindi ka nanalo senador. Walang tiwala sa'yo tao. Putang ina, kailangan mong tumakbo sa party list para lang manalo kang kupal ka. Tapos sasabihin mo na hindi nagtitiwala at hindi dapat pagtiwalaan si Inday Sara. Kita mo ba ginawa ng Inday Sara sa Davao City? Gago ka. Kasi sabihin niya na si Inday Sara daw pinayaman niya ang kanyang sarili. Tingnan mo yung mga katabi mo. Tingnan mo si Luistro. Kulang na yan, lagyan niya ng diamante yung butas ng ilong niya para lang magmukha siyang elegante. Inday Sara, simple lang. Short hair, long hair, don't care. Polo shirt, barong, pambabae, casual na slacks, maong, cargo pants, Skechers sa sapatos. Nakita mo si Inday Sarang nagsuot ng gown katulad ng asawa ni Matibag na kongresuman lang. Grabe kung manamit diyan sa Congress, akala mo payaso. Wala kang makikitang ganun kay Inday Sara. Pag tiningnan mo si Inday Sara, she's nothing but elegant, simple. Maganda na siya, hindi niya na kailangan yan. O at least man lang nga sana nakikita nyo si Inday Sara na may sports car, na sana naka-bulletproof na buti pa si Banat Bay, naka-bulletproof na Land Cruiser. Oo, si Inday Sara po siya, vice presidente, ang sasakyan niya, high ace lang eh. Grandia, hindi pa yata Grandia yun eh. Sa Davao, pinahihiram lang siya ng van, tapos ang sasakyan niyan dun sa Davao, pick up, si Pangulong Duterte, pick up lang eh. Si Mayor Baste, pick up lang din eh. So wala kang buti sana kung katulad siya ni sino yun yung taga Marikinang mukhang kamukha ni Bakekang. Si Kimbo. Si Kimbo, hindi ba? May lumabas ba si Inday Sara na katulad nung kay Kimbo na yung tsinelas, yung bag, yung damit, kung magkano? Wala kayong maipalabas na ganun. Bakit? Kasi never nyong nakita si Inday Sara na nagla-luxury item. Nakasabay ko yan sa Hague, sa Europe. Nagtatram yan yung bus na nasa Riles. O tsaka na ako nga doon sa Europe, nag-u-Uber si Inday Sara, nagtitren eh. Nahiya nga ako eh. Pucha, na vice presidente yan. Nakita nyo ba si Inday Sara na sobrang dami ng entourage? Nakita nyo ba si Inday Sara na may Chanel, may Gucci? Talo ko pa si Inday Sara eh. Naka-Dior ako na bag, naka-Gucci ako na bag, Louis Vuitton. Talo ko pa si Inday Sara. Maniwala kayo, nung in-interview namin si Inday Sara, tinignan ko yung relos niya, naka-Grand Seiko lang si Inday Sara, kay PRRD pa daw yun. Sabi niya kay PRD to eh. Pucha, nahiya ako kasi kami ni Banat Bay, naka-Rolex kaming dalawa eh. Ginanon namin kasi nga, putang ina, ini-interview namin vice presidente, tapos naka-Grand Seiko lang kami, naka-Rolex. Yung Rolex ni Banat Bay, 1 milyon 2 milyon yata yun eh. Bumblebee yun na, na 2-tone. Alam mo yun, never nalaga namin sa tagal-tagal na si Pangulong Duterte, sa tagal naming kasama yan. Ang pinapakain sa amin yan, banana Q.
Pupunta kami dun sa sumalangit na ang kaluluwa na bar ng kapatid niya na si Bong Duterte sa E-Lounge diyan sa Davao City. Putang pulutan namin yung ano ba yun, yung sa mga Bisaya, yung baboy na parang ginawang bagnet, malilit ang hiwa, nakalimutan ko, sinabi ni Pangulong Duterte yun, Bisaya ano daw yun eh. Lagay niyo diyan sa comment section. At saka yung minatamis na saging. Parang lutong banana Q siya, pero chop-chop, naka-chop-chop yung saging. Ganun pinapakain sa amin yan, noodles, pancit canton, siomai. Pag magkakasama kami niyan, maniwala kayo. Bago siya makulong, nag-inuman pa kami nila Pangulong Duterte eh. Oo. Very simple man lang, hindi pinakain pa kami durian yan eh. Oo, sa totoo lang, hindi ko talaga sila nakitaan ng rangya ng luxury. Ang balita ko talaga si Pulong, mayaman siya. Eh, hindi naman kami close ni Pulong. Hindi ko naman siya personal na kilala, pero yun ang balita. O si Mayor Basti naman, makita mo yung damit niya. Yung damit niya na siya may-ari, ripside, yun man lagi suot. May mga mamahali na jacket lang siya. Putya siya, ako nga meron siya pa. Di ba? Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi, sa totoo lang, may kaya mga yan. Hindi naman naghihirap yung mga yan. But definitely, hindi sila kawatan. Katulad ng mga congressman, mga senador. Tingnan mo siya, anak ni Rapi Tulfo. Putangin na yan. Yung batang pinalaki sa Bimeg. O siya, kita mo, gumagastos ng 7 milyon sa kanyang pagpaparty-party sa Amerika. Imagine. Oh, 'di ba? Si Rapi Tulfo, tingnan mo kung gaano karaming luxury niyan. Oh, naka-Hermes na sinturon niyan, naka-Balenciaga na sapatos. Naka Louis Vuitton kung ano, yung asawa niya mukhang manok, tingnan niyo yung mga suot. Yung anak niya lang Dabiana. Oh, tingnan niyo kung ano yung mga niyan, kung ano yung mga gamit, yung mga bag nila. Sobrang mamahal. Nakakita ka ng ganun kay Inday Sara? Wala. Wala ka nakakita na ganyan kay Inday Sara. So paano pinayaman niya yung sarili niya? Diyos mio. Gumanti naman ang argumento si Defense Attorney Michael Poa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng subpoena sa tax records ng BICE. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid subpoena sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsabina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng sabina para lamang sa isang fishing expedition. Fishing expedition. Kasi ganito yan, mga bossing ha. Kapag nagsasampa ka ng kaso, dapat kompleto yung iyong mga ebidensya. Hindi pwede na magsusubpina ka ng mga records, bank records ng taong inaakusahan mo. Kailangan meron ka na kagad hawak ng mga yun. Kailangan meron ka na kagad ng mga ebidensya na ipipresenta mo sa korte. Hindi pwede yung mangkukulam yan. Pustahan tayo. O, paano ko nalaman? O, pumasok tayo sa bahay niya. Pasukin natin yung bahay niya, makikita nyo. Merong mga, merong mga manika, merong mga karayom, merong mga kandilang itim. Pusta tayo. Siyempre, tatanungin mo siya, nakapasok ka na ba dyan noon? Hindi pa. Pero sigurado ako, mangkukulam yan. Hindi pwede. Kailangan meron ka talagang ebidensya na mangkukulam siya. O, ito na lang, katulad kay Trillanes. O, si Pulong Duterte daw ay miyembro ng Triad. Drug lord daw si Pulong, meron daw siyang tato ng dragon sa likod. Okay. Oh. Ngayon, para mapatunayan ko na talagang meron siyang tato sa kanyang likod, magtanggal siya ng damit. Tangina niyan. Hindi ba? Parang sasabihin mo, supot ako. Supot yan. Si Boss Dada, hindi pa yan tuli. Paano mo nalaman? Sinipsip mo ba siya? Hindi. Tingnan mo, pakita mo, Boss Dada. O, kung tuli na yan o hindi. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, alam mo, meron kang ebidensya para na ipakita, para malaman na totoo yung akusasyon mo. Hindi pwede na naniniwala kami na magnanakaw yan. Kaya kailangan masubpina namin yung mga bank records para mapatunayan namin yung aming sa pantaha. O anong tawag doon? Wala kang ebidensya, kaya magsusubpina ka ng pwede mong gamitin laban doon sa inaakusahan mo. Fishing expedition yun. Fishing expedition yun. Buti pa si Trillanes, meron siyang mga gawa-gawang dokumento galing daw sa BPI, galing daw sa ganito. May pinapakita siyang mga gawa-gawang dokumento. Buti pa si Trillanes. Hindi nga lang ina-authenticate, hindi nga lang pinoprove ng mga bangko na yun na sa kanila galing yun. Kung gawa-gawa man yung mga dokumentong hawak ni Trillanes, at least siya gumawa siya ng ebidensya. Itong prosecution, wala talaga silang ebidensya. Pag tinanong mo sila, anong ebidensya nyo tungkol dito sa ill-gotten wealth ni Inday Sara?
magkakaroon kami ng ebidensya pag pinayagan nyo yung pagsusubpina ng mga bank records, etc., etc. Hindi pwede yun. Kailangan kumpleto na yung iyong mga ebidensya pagka pumunta ka sa korte. Hindi pwedeng doon ka pa lang sa korte hihingi ng permiso para magkaroon ka ng ebidensya. Hindi pwede yun, sir. Mali po yun. Giit pa ni Atty. Powa ang impeachment complaint na Zabala and Cabrera na nag-aakusa sa bise ng di umano'y unexplained wealth, wala namang naipakitang financial records ng bise. Nang naisumiti lang ito sa Kamara, sinimulang maghanap ng ebidensya. Walang naipakitang financial documents that can implicate or that can prove na Inday Sara meron talaga siyang ill-gotten wealth. Nagkaroon lang sila ng mga dokumento noong gumawa na sila ng katarantaduang hearing dyan sa Kongreso. Pinatawag nila yung AMLAC, pinatawag nila yung ganito, yung ganyan. Kaya sila nagkaroon ng mga nahahawakang papel. Pero kulang yun. Kulang yun. Kasi kailangan mo ng sobrang daming dokumento. Ang problema nga, wala sila noon. And humihingi sila ng tulong sa Senado para lumakas yung kanilang kaso. Pwede ba yun? Nandito kayo para ipakita kung ano yung meron kayong hawak na ebidensya. Kung wala kayong ebidensya, di tapos na yan. Kaya sabi ko sa inyo, itong susunod na articles of impeachment, lalong-lalo na yung paggamit ng confidential funds, putang ina, baka 2 araw lang, tapos na ulit yan. Magugulat ka na lang, next month, baka dinidesisyonan na nila to eh. Wala talagang kwenta to. Wala talaga. Anya, hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Mo yan si Jokno, tanongin mo, i-demanda mo si Jokno sa barangay, tapos sabihin mo kay Jokno na kailangan ko makita yung mga bank statement mo. Hihingi yan ng court order. Hihingi ng court order yan. Bakit? Meron kang court order para buksan mo yung yung bangko ko? Kasi hindi talaga pwede yun. Na basta-basta na lang magre-request ka. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, sir. Pakinggan natin ang kanilang mga bahaya. Bank secrecy law. Meron tayo niyan. Sabi nga nila, tignan mo, kung hindi saklaw, sabi nila, hindi daw saklaw niya ng impeachment. Paano hindi saklaw ang impeachment? Kung hindi pala saklaw ang impeachment, wala na nakalagay sa batas na hindi saklaw ang impeachment niyan eh. O hindi ba? Kung gusto niyo pala na hindi saklaw yung impeachment, congressman kayo, di sana gumawa kayo ng panibagong rule sa impeachment na hindi saklaw ng bank secrecy yung impeachable officers. Subukan yung buksan to. O, buksan kay Inday Sara to. Putsang ina, kay Bongbong Marcos, kay Romualdez, tinan mo. Apektado sila dyan, mga magnanakaw yan. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Sinasite nila yung mga kaso, may mga jurisprudence sila ng mga Supreme Court. Ang inang yan, hindi naman korte na normal yung impeachment. Yung impeachment court eh. Special na korte yan. Hindi siya kaparehas ng Kaya nga yung mga jurisprudence sa mga sinasite nila na mga kaso na dinesisyonan ng Supreme Court. Kaya nga hindi nakikialam ang Supreme Court sa at saka hindi pinag-aaralan ng mga abogado yung mga impeachment proceedings. Ang pinag-aaralan nila yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. Pero yung mga kaso na dinesisyonan ng impeachment court, hindi pinag-aaralan niya ng mga abogado. Kasi magkahiwalay yan eh. Hindi mo pa pwedeng gamitin kasi nga may separate na rules etong impeachment court. Minsan may mga bagay sa normal na korte na hindi nag-a-apply sa mga OGAG na ito. Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records sa halaga nito sa paglilitis. Buwelta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isa publiko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na opisyal. Pero ayon kay Jokno, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno. At sana daw, gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabing mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan
ay ang katotohanan. Hindi pwede yun. Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi mo pwedeng ibendalo. Tingnan mo, dito pa lang, mali na yung ano niya, abogado pa naman. Madaling magsabi, madaling magturo ng batas. The law is there to follow. Oo, katotohanan. Anong katotohanan? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse kayo. So, patunayan ninyo sa paraan na legal. Hindi pwedeng, putangin na yan, mag-ano tayo, lalabag tayo sa batas, tapos gusto natin sumunod sa batas. Ano yan? Di ba? Malinaw doon sa sinabi niya. Labag po sa batas yan, sabi ni Powa. Ang sinasabi niya na, wag na yung batas-batas. Ang importante dito, malaman natin yung katotohanan. Pwede ba naman yun? Hindi pwedeng ganun, joke na, putang ina ka. Kaya ang tanda-tanda mo na, ngayon ka pala nakaposisyon sa gobyerno kasi inutil ka eh. Puro kayo propaganda eh. Wala na, hindi na. Sa bagay, hindi na rin naman yan, kahit naman ano yung ipresenta nyo dyan sa impeachment court, putang ina nyo, naniniwala taong bayan kay Inday Sara eh. Sa loob ng 3 taon na tinatrabaho nyo si Inday Sara, kaliwat kanan ang inyong pagbati ko sa kanila, hindi naman bumaba ang tingin ng tao kanila sa mga Duterte. Bagkos, ready na sila sa 2028 election. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. At Cheryl, nag-caucus ang mga senador matapos So, sa Monday, malalaman natin kung anong desisyon. Pero ito ang masaklap dito, mga bossing. Kasi, yung 2/3 ng mga senador, doon sa botohan yan, kung may impeach yung Inday Sara o hindi. Pero sa ganitong mga oral argument, yung mga requests ng magkabilang panig, ano yan mga bossing? Pagbobotohan yan nung caucus, yung, kung sino yung nandoon sa caucus. Kung ano doon sa caucus ay 19, majority wins. Ganun yan. So, i-expect na natin na by Monday, manalo yung request ng prosecution. Kasi, ano man yan, mas lamang pa rin kasi ang mas lamang pa rin ang numero ng mga senador na, na mga abnormal, mga tarantadong senador. Lamang pa rin sila yung majority. Pero, sigurado naman tayo na sa lahat ng mga articles na i-discuss dito sa impeachment, hindi sila kayang kumuha ng 16. Hindi sila makakakuha ng 16. Kasi, maaari sa mga ganitong pag-rule, ano yan, tawag dito, maaari sa mga ganitong pag-rule, maaring lamang yung majority. But the whole impeachment proceeding, yung verdict na kay Inday Sara, pretty sure, they can never and will never ever reach 16 votes. Malabo pa yan. Napakalabo yan. Hindi kayang bayaran ng mga ninakaw ni Bongbong Marcos yung palagay ko yung popularity na kakailanganin ng mga senador na tatakbo sa 2028. Mauubos ang lahat ng ninakaw ni Bongbong. Kung halimbawa ako, senatoriable ako sa 2028, tatakbo ako. Bayaran mo ako ng 100 billion. Para sirain ko. Maging katulad ako ni Coco Pimentel na wala nang karera sa Senado. Pwede yun. Kung ilang senador ang babayaran mo ng gano'n, kung halimbawa 100 billion ang i-request naman, kasi hindi na kami mananalo eh. Mantakin mo, pinaka-popular na tao sa Pilipinas yung i-impeach namin. Definitely, kahit barangay tanod, hindi na kami mananalo. Lahat ng tao sa buong Pilipinas, pati sa abroad, puta, isusuka kami. So, kung isasakripisyo ko yon, kailangan ko ng matinding compensation. So 100 billion, 200 billion hanggang 1 trillion, palagay ko. Kasi kung ako senador na magnanakaw, nanakawin ko rin naman yung pera na yan. So hindi na ako magpakahirap, di na ako tatakbong senador, putang ina, bigyan mo na lang ako ng trilyon, iboboto ko yung impeachment ni Inday Sara. Ilan yan? Ilang senador yan? Putya, kaya ba nilang bayaran yan? Malabo yan mga bossing.